$400. Baka sabihin ng iba maliit lang yan. Pero habang tinitingnan ko yung numbers ng rentals namin, napaisip ako. What if hindi mo tingnan yung $400 as the destination? What if tingnan mo siya as the beginning? Kasi kapag iniisip natin ang building wealth, ang madalas nating nakikita is yung resulta. Maraming properties, malaking portfolio, malaking income. Pero hindi naman doon nagsisimula. Nagsisimula sa isang property, isang desisyon, at isang maliit na cash flow. May kakaibang feeling na nakikita mong may property ka o asset na gumagana. Hindi dahil na malaking amount agad, pero nakikita mo na posible pala na yung isang property na binili mo pwede na magkaroon ng income pagkatapos ng lahat ng expenses. At habang nakikita mo yung expenses or ang numbers month after month, mas maintindihan mo bakit mahalaga yung cash flow. Hindi siya magic, hindi rin siya guaranteed. Pero kapag tama ang numbers at maayos naman yung management, pwede siyang maging isang additional source of income. Ngayon, imagine mo yung isang property mo na nagbibigay ng $400 a month na cash flow. $400. That's $4,800 in 1 year. Hindi pa nito mapapalitan yung main income mo. Pero imagine mo naman kung hindi lang isang property. What if you had eventually 5 properties? At bawat isa, halimbawa, nagbibigay ng $400 per month. That's $2,000 per month. Around $24,000 in 1 year. Again, that's just an example. Hindi ibig sabihin na pare-pareho ang cash flow ng bawat property. May property na mas mataas, may mas mababa, may expenses na nagbabago, may unexpected repairs. Pero yung concept ang gusto kong ipakita. Sometimes wealth is built by stacking assets over time. Dito nagbago yung way ko of looking at money. Dati, natural lang naisipin, kailangan kong kumita ng mas malaki. Pero ngayon, tinatanong ko rin, paano ko gagamitin yung income ko para makapagbuo ng assets? Kasi may limit ang oras natin. Kung gusto mong madagdagan yung income mo sa trabaho, usually, kailangan mo rin dagdagan yung effort mo o ang oras na ibinibigay mo. Pero kapag nagbibuild ka ng assets, ang objective mo ay gumawa ng something na may potential. Potential na mag-produce ng value over time. Hindi ibig sabihin na wala ka nang gagawin, lalo na sa real estate. Pero nagbabago yung direksyon ng effort mo. Ito yung part na hindi masyadong exciting. Before you ever see that $400 per month, kailangan mo tingnan yung numbers. Mortgage, property taxes, insurance, utilities, maintenance, vacancy, at reserves. Kasi yung rent na pumapasok, hindi yan automatic na cash flow. Kailangan mo munang ibawas ang lahat ng expenses. At kapag may unexpected repair, doon mo malalaman talaga kung gaano ka ka-ready. Kaya hindi ako interesado sa property na tumatanggap lang ng mataas na rent. Gusto kong malaman, ano ang natitira pagkatapos ng lahat. At may isang trap na madaling mapasok kapag nagsisimula ka. Makita mo yung potential income, tapos ma-excite ka agad. Wow, $3,000 na rent, pero hindi mo pa tinitingnan yung buong picture. Magkano mortgage? Magkano yung taxes? Magkano ang insurance? May repairs ba? May vacancy allowance ba? May reserve fund ka ba? Kaya ngayon, hindi na ako masyadong impressed sa malaking rent number. Mas interesado ako sa kung ano yung actual number pagkatapos ng expenses. Kasi yun ang pera na mas may meaning. At ito yung reason na bakit importante sa amin yung cash flow. Hindi dahil na ang $400 will make someone financially free. Hindi ganun kasimple. Pero kapag may additional cash flow, may additional room ka. Pwede mong gamitin sa savings, pwede mong gamitin sa next investment, pwede mong gamitin para sa expenses. At depende sa situation mo, pwede ito makatulong para magbuo ng mas malaking financial foundation. Para sa akin, that's what wealth is really about. Creating more options over time. Kung nagsisimula ka pa lang, huwag mong isipin agad, paano ako magkaroon ng 5 properties? Start smaller. Ask yourself, ano ang kaya kong bilhin na naiintindihan ko yung numbers?
May enough cash flow ba after expenses? May reserve fund ka ba? Kaya ko ba itong hawakan kahit merong unexpected problem? Kasi hindi goal ang magkaroon lang ng maraming properties. Goal is to build something sustainable. Kasi bago lumaki yung assets, kailangan munang lumaki yung understanding mo. Curious ako, kung may isang property ka na nagbibigay ng $400 monthly cash flow, ano ang gagawin mo sa 400? I-save? I-invest ulit? Gagamitin sa family goals? Comment below. Gusto kong malaman kung paano kayo nag-iisip tungkol sa building wealth. At kung gusto mong sundan yung real estate journey ko sa pagbuo ng wealth through real estate dito sa Canada, subscribe para makita natin yung next chapters. Pero habang iniisip ko yung $400, napapaisip din ako sa mas malaking question. 5 years from now, mas better ba ako kaysa kung nasaan ako ngayon? Kasi minsan, sobrang focus tayo sa next property, next investment, next goal. Nakakalimutan nating tingnan kung paano na tayo nagbago along the way. When I came to Canada, I had no family, I had no friends, I had no guarantees. I just kept working, learning to build a better future. And looking back, hindi man lahat nangyari exactly the way I imagined. Pero iba na yung mindset ko. Mas marami akong natutunan. Mas malinaw na yung direction. Kaya sa next video, pag-uusapan natin kung paano ko tinitingnan yung 5-year progress ko. At bakit minsan, mas importanteng sukatin kung paano ka na nag-grow kaysa ikumpara kung saan ka sa ibang tao. Ikaw, ano ang biggest change mo in the last 5 years? Comment below. Baka yung story mo rin ang makakatulong sa ibang tao na nagsisimula pa rin. See you in the next video.